Ipinagpalit ang dangal sa isang matamis na pangako. Ngunit sa isang iglap, ang langit ay naging impyerno sa ikalabintatlong palapag. Habang nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lalaking sinamba ko ay mas piniling iligtas ang kanyang mukha kaysa sa aking hininga. Akala ko ba ako ang kanyang buhay? Bakit ngayon? Ako ay isa lamang stalker sa kanyang mga mata. Isang pulang damit, isang malamig na rehas, at isang pusong durog. Gaano ba kalayo ang lalakbay ng isang babae para mahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagtataksil? Ito ang kwento ng pagbangon mula sa taas ng Makati hanggang sa dalampasigan ng Batangas. Ses, lumabas ka muna sa balcony, amihan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay kung ayaw mong masira ang lahat sa atin. My wife is here and you need to disappear right now. Ang mga salitang iyon ay tila malalamig na patalim na bumaon sa pandinig ni amihan. Hindi siya nakagalaw. Nanigas ang kanyang mga binti sa gitna ng marangyang sala ng penthouse sa Makati. Ang boses ni Draven na dati ay puno ng tamis at pangako ay naging matigas at banyaga. Walang bakas ng pagmamahal, tanging takot at pagmamadali lamang ang naroon. Sa kanyang mga kamay, hawak pa rin ni amihan ang isang maliit na cake na sadyang binili niya para sa kanilang munting selebrasyon. Ang pulang icing nito ay tila sumasalamin sa suot niyang pulang bestida, ang regalong ibinigay din ni Draven sa kanya noong nakaraang buwan. Buong hapon niyang inayos ang sarili, niluto ang paborito nitong ulam at naghintay sa dilim para lamang sorpresahin ang lalaking akala niya ay magiging katuwang niya habang buhay. Ngunit sa isang iglap, ang sorpresang yun ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Nayanig ang pintuan sa sunod-sunod na paghampas mula sa labas. Ang boses ng isang babae, matapang at puno ng awtoridad, ay umaaling-awngaw sa pasilyo. Si Celestina, ang asawang ayon kay Draven ay matagal na niyang hiwalay sa puso. Ngunit heto, at kumakatok sa pintuan ng katotohanan. Draven, I know you're inside. Open this door right now. Ang sigaw ni Celestina na nagpabilis sa tibok ng puso ni amihan. Mahasik na hinawakan ni Draven ang balikat ni amihan at itinulak siya patungo sa sliding glass door ng balkonahe. Sa pagmamadali ng lalaki, tumama ang siko nito sa hawak na cake ni amihan. Nalaglag ang cake sa sahig, nayurakan ang malambot na tinapay, at kumalat ang pulang icing sa puting carpet na tila sariwang sugat. Hindi man lang lumingon si Draven sa nasirang pinaghirapan ni amihan. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang itago ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Draven, malamig sa labas, at nasa ikalabintatlong palapag tayo, pabulong na pagsusumamo ni amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa lalamunang nanunuyo sa takot. Just do it, amihan. Please, for us. If she sees you here, everything is over. Ang career ko, ang reputasyon ng pamilya ko. Do you want to ruin me? Madiing bulong ni Draven habang pilit na binubuksan ng pinto patungo sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay agad na sumalubong sa balat ni amihan. Ngunit mas malamig pa rito ang titig ni Draven. Wala siyang nagawa kundi ang humakbang palabas. Marahan niyang isinara ang pinto habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Mula sa labas, sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang pagbabago sa anyo ni Draven. Inayos nito ang kanyang polo, huminga ng malalim, at nagsuot ng isang pekeng ng ngiti. Bago binuksan ang pangunahing pinto ng kondo, pumasok si Celestina. Mula sa dilim ng balkonahe, tila nanonood si amihan ng isang teleserye kung saan siya ang bida na biglang naging extra. Nakita niya kung paano yakapin ni Draven ang asawa. Nakita niya kung paano nito halikan ang noo ni Celestina. Ang halik na dati ay para sa kanya lamang. Bawat tawa ni Draven na naririnig niya ng bahagya sa kabila ng salamin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Napahawak ng mahigpit si amihan sa malamig na rehas na bakal. Tumingala siya sa madilim na kalangitan ng Makati. Ang mga bituin ay tila nagtatago,
nahihiyang saksihan ang kanyang kahihiyan. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang kailaliman ng kalsada, puno ng mga ilaw ng sasakyang tila maliliit na kulisap. Isang maling hakbang lamang at ang kanyang buhay ay matatapos sa semento. Ito ba ang halaga ng pag-ibig na ipinangako ni Draven sa akin sa ilalim ng mga bituin ng Batangas? Ang itapon ako sa dilim habang siya ay nagpapakasaya sa liwanag ng kanyang kasinungalingan? Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang pulang bestida ni Amihan ay humahampas sa kanyang binti. Tila pilit na ginigising ang kanyang diwa. Sa loob ng silid, nakita niyang lumingon si Celestina sa direksyon ng balkonahe. Nanlaki ang mga mata ni Amihan nang maglakad ang babae patungo sa sliding door. Ang takot na kanina ay nasa kanyang dibdib lamang ay umakyat na sa kanyang lalamunan. Napatitig si Celestina sa salamin. Ang kanilang mga mata ay tila nagtagpo sa gitna ng anino. Hinawakan ni Celestina ang handle ng pinto at sinubukang hilahin ito. Ngunit bago pa man ito bumukas, mabilis na humarang si Draven, inakbayan ng asawa, at inilayo ito sa balkonahe habang bumubulong ng kung anong biro. Napaupo si Amihan sa malamig na semento ng balkonahe. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Walang tunog ang kanyang pag-iyak. Tanging ang pagyanig lamang ng kanyang mga balikat ang nagpapakita ng kanyang pighati. Habang nakikinig siya sa masayang usapan ng mag-asawa sa loob, dahan-dahang nawala ang pakiramdam sa kanyang mga kamay dahil sa lamig. Ngunit hindi ang lamig ng hangin ang nakakatakot, kundi ang katotohanan sa mga sandaling iyon. Mas pinili ni Draven na hayaan siyang mamatay sa takot sa labas kaysa harapin ang katotohanan. Isang matalas na liwanag ang biglang tumama sa mukha ni Amihan mula sa kabilang gusali. Isang flash ng kamera, lumingon siya at nakita ang isang siluweta ng tao sa kabilang bintana na hawak ang isang cellphone. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang kinalalagyan, ang bawat butil ng kanyang luha, at ang kanyang mapanganib na posisyon sa ika-13 palapag ay hindi nalihim. Sa isang iglap, narinig ni Amihan ang malakas na kalabog sa pintuan ng balkonahe. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito si Draven. Isang malakas na sigaw mula sa ibaba ng gusali ang umabot sa kanyang pandinig. May tao sa labas, may babaeng tatalon. Ang katahimikan ng gabi ay napunit ng ingay ng mga sirena mula sa malayo. Ang sikretong pilit na itinatago ni Draven ay magiging mitya ng isang malaking sunog na tutupok sa lahat ng kanilang pinangarap. Hindi ko siya kilala. She's just a disturbed employee who's been stalking me for months. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Nasusundan niya ako hanggang sa bahay ko at magbabantang magpapakamatay para lamang makuha ang atensyon ko. Ang mga salitang yon ni Draven na narinig ni Amihan habang ibinababa siya ng mga lalaking bumbero mula sa balkonahe ay mas masakit pa kaysa sa kagat ng malamig na hangin. Habang nakayakap siya sa matipunong braso ng kanyang tagapagligtas, nakita ni Amihan ang kumpol ng mga tao sa ibaba ng gusali. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis at media ay tila mga nanunuring mata na humuhusga sa kanyang bawat galaw. Ang pulang bestida na suot niya na kanina ay simbolo ng kanyang pag-ibig ay tila naging isang malaking mantsa ng kahihiyan na hindi na mabubura kailanman. Nang tumapak ang kanyang mga paa sa semento, agad siyang pinaligiran ng mga kamera. Ang bawat flash ng kumuha ng larawan ay tila isang sampal sa kanyang namumutlang mukha. Nakita niya si Draven sa malayo, protektado ng mga security guard, habang nakaakbay kay Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit hindi para kay Amihan, kundi para sa kanyang sariling dangal. Draven, ang tanging salitang lumabas sa labi ni Amihan. Isang mahinang tawag na agad nilamon ng ingay ng mga tao. Ngunit hindi siya nilingon ng lalaki. Sa halip, mas hinigpitan pa nito ang yakap sa kanyang asawa at mabilis na pumasok pabalik sa labi ng gusali.
Na tila ba ang makita si Amihan ay isang malaking dumi sa kanyang malinis na pagkatao. Dinala si Amihan sa himpilan ng pulisya. Doon, sa ilalim ng malamig at kumukurap-kurap na ilaw ng presinto, naiwan siyang mag-isa sa isang bangko. Ang bawat taong dumaan ay tumitigil para tingnan siya. May mga bumubulong at may mga lihim na kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Sa mga sandaling iyon, alam ni Amihan na ang kanyang mukha ay kumakalat na sa social media, ang babaeng iskandalosa sa Makati, ang obsessed stalker, ang baliw na kabit. Nanginig ang kanyang kamay nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag, nang makita niya ang pangalan ng kanyang ina na tumatawag mula sa Batangas. Tila gumuho ang huling poste ng kanyang katatagan. Amihan, anak? Ang boses ni Nanay Saling sa kabilang linya ay puno ng hikbi at takot. Anong nangyayari riyan sa Maynila? Nakita ka namin sa balita. Pati ang mga kapitbahay natin, pinapanood ang video mo. Totoo ba ang sinasabi nila na nanggugulo ka raw ng pamilya ng ibang tao? Nay, hindi po ganoon. Hindi matapos ni Amihan ang kanyang pangungusap dahil sa luhang bumabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat hikbi ng kanyang ina ay tila isang latay sa kanyang likuran. Ang hiya na dala niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong pamilya nila na namumuhay ng marangal sa probinsya. Nay, maniwala po kayo. Mahal ko po siya. Akala ko po. Ang akala ay hindi sapat para sirain ang pangalan natin, Amihan. Paano na tayo makakaharap sa mga tao rito? Sinasabihan kaming mga magnanakaw at manloloko dahil sa ginawa mo. Ang bawat salita ng kanyang ina ay puno ng pait. Hindi na kinaya ni Amihan at dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Maya-maya pa, isang pulis ang lumapit sa kanya, bit-bit ang ilang dokumento. Ang tunog ng mga papel na inilapag sa lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Amihan. Miss Lorente, may mas malaki kang problema. Simula ng pulis habang nakatitig sa kanya ng may halong awa at paghatol. Si Mr. Draven Sarmiento ay formal nang naghain ng reklamo laban sa iyo. Grave coercion, harassment at trespassing. Sinabi niya sa kanyang sworn statement na pilit kang pumasok sa kanyang unit at nagbanta na magpapakamatay kung hindi kanya bibigyan ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ano? Hindi totoo yan. Siya ang nagpabili sa akin ng cake. Siya ang nagbigay ng susi. Siya ang nagtulak sa akin sa balkonahe. May ebidensya ka ba? Tanong ng pulis. Dahil ang lahat ng mga security guard sa lobby ay nagtestigo na pumasok ka ng walang paalam habang wala si Mr. Sarmiento. At ang cake na sinasabi mo, natagpuan itong nayurakan sa carpet, ebidensya raw ng iyong pagwawala sa loob ng kanyang bahay. Naramdaman ni Amihan ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Napagtanto niya ang lawak ng kapangyarihan ni Draven. Inihanda na ng lalaki ang lahat. Ang bawat bakas ng kanilang pagmamahalan ay binura nito at pinalitan ng isang madilim na kwento ng obsesyon. Siya ay ginawang isang kriminal sa loob lamang ng isang gabi ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang tunog ng takong ng sapatos na papalapit sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang awtoridad. Tumingala si Amihan at nakita ang isang babaeng nakasuot ng itim na blazer, maayos ang buhok, at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Hindi ito pulis, hindi rin ito abogado ni Draven. Ito ay si Celestina Sarmiento. Ang asawang legal na kanina lamang ay kayakap ni Draven sa harap ng maraming tao. Tumayo si Celestina sa harap ni Amihan. Tinitigan ang kanyang pulang bestida na ngayon ay punit-punit na at puno ng dumi. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at malalim na pagsusuri. Gusto mo bang lumabas dito? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na hindi matatawaran.
Hindi makapagsalita si Amihan. Ang takot at pagtataka ay naghalo sa kanyang dibdib. Bakit siya tutulungan ng babaeng inagawan niya ng asawa? O baka naman heto na ang pagkakataon para sa isang matinding sampal na kanina pa niya inaasahan? Dahan-dahang kinuha ni Celestina ang kanyang mamahaling handbag at inilabas ang isang maliit na panyo. Inabot niya ito kay Amihan para punasan ang mga luha sa kanyang mukha. Huwag mong sayangin ang luha mo sa isang lalaking handa kang itapon mula sa 13 palapag para lamang maisalba ang kanyang pangalan. Bulong ni Celestina. Mag-ayos ka, Amihan, dahil hindi pa tapos ang gabi. Ayusin mo ang mukha mo, Celestina. Isang malaking kahihiyan ang nangyari sa Makati at hindi ko hahayaang madamay ang pangalan ng mga Sarmiento dahil lamang sa isang babaeng taga-probinsya. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang posisyon natin sa lipunan. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang utos mula sa isang reyna. Matigas at walang puwang para sa kahit anong reklamo. Nakatayo ang matanda sa gitna ng malawak na sala ng kanilang mansyon sa Quezon City habang ang sikat ng umaga ay tumatama sa kanyang mga mamahaling alahas. Para kay Aurora, ang buhay ay isang entablado at ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat gumanap ng kanilang papel nang walang pagkakamali. Kahit pa ang puso nila ay dinudugo na sa loob. Tumango lamang si Celestina bilang sagot. Sanay na siya. 10 taon na siyang nagsisilbi bilang perpektong asawa ni Draven Sarmiento. 10 taon na niyang nilulunok ang bawat balita ng pangangaliwa ng kanyang asawa para lamang sa hiya, ang nakakasakal na kahihiyang kaakibat ng pag-amin na ang kanyang buhay marangya ay isa lamang malaking kasinungalingan. Nang makaalis ang kanyang biyenan, dahan-dahang pumasok si Celestina sa kanilang silid. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Draven ay nakakapit pa rin sa mga kurtina. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila lason na humahapdi sa kanyang ilong. Sinimulan niyang ayusin ang mga gamit ni Draven, isang ritual na ginagawa niya tuwing may iskandalong kailangang linisin. Habang kinukuha niya ang suot na coat ni Draven kagabi, naramdaman niya ang isang piraso ng papel sa loob ng bulsa nito. Isang resibo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang petsa ay noong nakaraang buwan. 2 pulang bestida. Magkaparehong disenyo, magkaparehong sukat, ngunit magkaibang presyo. Isa para sa kanya na ibinigay ni Draven bilang regalo sa kanilang anibersaryo at isa para sa stalker na nasa balkonahe kagabi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina. Hindi lamang pala siya pinagtataksilan, siya ay ginagawa ring isang kopya. Ang bawat halik, bawat salita ng pag-ibig, at pati na ang mga regalong natatanggap niya ay may katumbas na bersyon para sa ibang babae. Siya ang reyna sa publiko, ngunit sa dilim, siya ay isa lamang sa maraming babaeng nakapila sa buhay ni Draven. Naglakad siya patungo sa kanyang walk-in closet at kinuha ang sarili niyang pulang bestida. Ang orihinal na akala niya ay espesyal. Inilatag niya ito sa kama. Ang malasot lang tela ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Kumuha siya ng isang malaking gunting mula sa kanyang vanity table. Ang tunog ng gunting na humihiwa sa mamahaling tela ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Gupit, gupit, gupit. Hindi siya tumigil hanggang sa ang pulang bestida ay maging mga basahan na lamang sa ibabaw ng kanilang kama. Habang ginagawa niya ito, naalala niya ang mukha ni Amihan sa presinto. Ang mga matang puno ng takot, ang pagkabaliw na hindi dulot ng sakit sa isip, kundi ng sakit ng puso. Akala mo ba ikaw lang ang biktima, Amihan? Bulong ni Celestina sa hangin. Akala mo ba ikaw lang ang nakabitin sa pagitan ng langit at impyerno? Pumasok ang yaya ng kanyang anak. Bit-bit ang munting si Ethan. Ang bata ay may hawak na drawing. Isang larawan ng kanilang pamilya na magkakasama. Nang makita ni Celestina ang mukha ng kanyang anak, doon lamang siya nakaramdam ng tunay na takot.
Ang kanyang anak ay may sakit sa puso. Isang kondisyon na laging ginagamit ni Draven para tinalian siya. Gusto mo bang lumaking walang ama ang bata? Gusto mo bang mamatay siya sa lungkot? Ang laging panakot ng lalaki. Nang makaalis ang yaya at ang bata, lumapit si Celestina sa mesa ni Draven sa loob ng silid. Alam niyang may itinatago ang kanyang asawa. Hindi sapat ang isang stalker para maging ganoon katindi ang takot sa mga mata ni Draven kagabi. May mas malalim pang lihim ang mga Sarmiento. Kinuha niya ang isang maliit na susi na laging nakatago sa loob ng isang luma at hindi ginagamit na relo ni Draven. Pinuksan niya ang pinakaibabang drawer ng mesa. Sa loob nito ay may isang itim na folder na walang pamagat. Nanginginig ang mga kamay ni Celestina habang binubuksan ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay hindi tungkol sa negosyo. Ito ay mga larawan at biodata ng 3 magkakaibang babae. Mga batang babae, magaganda, at lahat ay tila nagmula sa probinsya. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang mga sulat kamay na nota sa gilid ng bawat larawan. Settled, disappeared, paid off. Ang huling pahina ay hindi na blanco. Sa gitna nito, nakadikit ang isang maliit na litrato na tila kinuha mula sa isang lumang Facebook profile. Isang babaeng nakangiti sa harap ng isang maliit na tindahan sa probinsya, may mga matang puno ng pangarap at pag-asa. Si Amihan, sa ilalim ng kanyang larawan, may nakasulat na nota sa pen na kulay pula sa mismong sulat kamay ni Draven. Current. Target for disposal. Red dress protocol initiated. Nabitawan ni Celestina ang folder. Ang bawat pahina ay nagkalat sa sahig. Tila mga dumi na nagmantsa sa kanyang malinis na kwarto. Ang red dress protocol, ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi lang basta pananamit ang pulang bestida. Ito ay isang tanda, isang ritual ng panlilinlang na ginagamit ni Draven para sa mga babaeng balak niyang itapon kapag tapos na siya sa kanila. Naramdaman ni Celestina ang isang matinding kilabot na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang batok. Hindi lamang siya asawa ng isang lalaking manloloko. Siya ay nakatira sa ilalim ng iisang bubong kasama ang isang halimaw na sistematikong sumisira sa buhay ng mga inosenteng babae. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga dokumento. Sa bawat mukhang nakikita niya, tila naririnig niya ang kanilang mga hikbi at pagsusumamo. Naisip niya si Ethan. Naisip niya ang kanyang anak na lumalaki sa anino ng ganitong uri ng kadiliman. Kung hindi niya ito ititigil ngayon, darating ang araw na magiging katulad din ni Draven ang kanyang anak. Isang lalaking walang konsensya, isang lalaking marunong lamang gumamit at magtapon. Narinig ni Celestina ang tunog ng sasakyan ni Draven na pumasok sa kanilang garahe. Mabilis niyang ibinalik ang folder sa drawer at isinara ito. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Pinunasan ang mga luhang hindi pa man lang tuluyang nakakalabas. At huminga ng malalim. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Pumasok si Draven sa silid. Bit-bit ang isang malaking buket ng mga bulaklak. Ang kanyang ngiti ay tila walang bahid ng kahit anong kasalanan. Tila hindi siya ang lalaking kagabi lamang ay handang pumatay ng dangal ng isang tao. "Hon, I'm home." Masayang bati ni Draven. Lumapit siya kay Celestina at hinalikan ito sa pisngi. "I'm so sorry about last night. I've handled everything." Ang babaeng yon. "She won't bother us anymore. I filed a case and my lawyers are making sure she stays away from our family." Tumingin si Celestina sa mga mata ni Draven. Hinanap niya ang kahit kaunting bakas ng pagsisisi, ngunit tanging kislap ng tagumpay ang kanyang nakita. "That's good, Draven," mahinahong sagot ni Celestina, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa likod ng kanyang katawan. "I trust you. Alam mo namang ang mahalaga lang sa akin ay ang reputasyon natin at ang kalusugan ni Ethan." "Exactly," madiing sabi ni Draven habang inilalagay ang mga bulaklak sa vase. "For Ethan. Everything I do it for this family." Nang tumalikod si Draven para magpalit ng damit,
Mabilis na kinuha ni Celestina ang kanyang cellphone. May isang mensahe siyang ipinadala sa kanyang personal na driver, isang taong mas tapat sa kanya kaysa sa kanyang sariling asawa. Prepare the car. We're going to the precinct. At huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Doña Aurora. Habang naglalakad palabas ng silid, isang maliit na bagay sa gilid ng pintuan ang nakakuha ng atensyon ni Celestina. Isang maliit na hikaw na ginto, hindi kanya, at siguradong hindi kay Amihan dahil masyado itong luma. Isang disenyo na tila nagmula pa sa nakaraang henerasyon. Napatigil si Celestina. Ang hikaw na yon ay pamilyar. Nakita na niya yon sa isang lumang litrato ng pamilya Sarmiento. Suot ng isang taong matagal na nilang hindi nababanggit. Ang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang kasama ni Draven kagabi, kundi kung gaano na ba kalalim ang mga bangkay na nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng pamilyang kanyang pinaglingkuran ng 10 taon. Ang pag-ibig ba ay may presyo, Amihan? Dahil kung meron man, ang halaga mo ay ganito lang kababa. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa bibig ni Draven, kundi sa isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, si Attorney Victor, ang tapat na aso ng mga Sarmiento. Inilapag niya sa harap ni Amihan ang isang itim na envelope sa loob ng madilim na silid ng presinto. Sa loob nito ay makapal na tumpok ng tig-1,000 piso. Ang amoy ng bagong perang papel ay humahalo sa amoy ng lumang floor wax at pawis sa loob ng istasyon, isang kombinasyon na nagpabaliktad sa sikmura ni Amihan. 500,000 piso. Patuloy ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Sapat na yan para makawi ka sa Batangas, pambayad sa hospital bills ng lola mo, at pampatayo ng maliit na negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang dokumentong ito. Isang formal na pag-amin na ikaw ay nagkamali, na ikaw ay dumanas ng mental breakdown at na hinding-hindi ka nalalapit muli kay Mr. Draven Sarmiento. Tinitigan ni Amihan ang mga pera. Ang bawat bundle ay tila mga hollow blocks na dumadagan sa kanyang dibdib. Naisip niya ang kanyang lola na nangangailangan ng gamot. Naisip niya ang galit na mukha ng kanyang ina. Ngunit mas nanaig ang alaala ng gabing iyon sa balkonahe, ang lamig ng rehas at ang kawalan ng puso sa mga mata ni Draven. Nasaan si Draven? Mahinang tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyo at walang buhay. Bakit hindi siya ang humarap sa akin? Takot ba siyang makita ang ebidensya ng kanyang kasinungalingan? Ngumisi ang abogado, isang ngising puno ng panguuyam. Miss Lorente, si Mr. Sarmiento ay isang abalang tao. Hindi niya sasayangin ang oras niya sa isang babaeng, sabihin na nating, panandali ang libangan lamang. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pirmahan mo na ito habang mabait pa ang mga Sarmiento. Dahil kung hindi, sisiguraduhin naming mabubulok ka sa kulungan sa mga kasong isasampa namin. Dahan-dahang kinuha ni Amihan ang envelope. Naramdaman niya ang bigat nito. Isang iglap lamang at ang kanyang pighati ay tila magkakaroon ng kabayaran. Ngunit habang hawak niya ang pera, naalala niya ang bawat halik ni Draven, bawat mahal kita, na ngayon ay tila mga lason na kailangang iluwa. Sa gitna ng katahimikan, isang malakas na tunog ng pagpunit ang bumasag sa hangin. Pinunit ni Amihan ang envelope. Hindi siya tumigil hanggang sa ang mga perang papel ay magkalat sa sahig, tila mga tuyong dahon na walang halaga. Sabihin mo sa amo mo, panimula ni Amihan, habang ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na matagal niyang kinimkim. Ang dangal ko ay hindi nabibili ng kahit ilang milyong piso. Maaari ninyo akong ikulong, maaari ninyo akong sirain sa harap ng maraming tao, pero hinding-hindi ninyo mapapirma ang kamay na ito sa isang kasinungalingan. Namatay na ang Amihan na naniwala sa kanya sa 13 palapag. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisingil sa bawat luhang inaksaya niya. Nagtangis ang bagang ng abogado. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit at tumayo.
Nagkamali ka ng kinalaban, Miss Lorente. Sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang araw na ito. Nang makaalis ang abogado, naiwang mag-isa si Amihan dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya at sa tulong ng isang hindi kilalang nagpiyansa para sa kanya. Pansamantala siyang pinalaya. Ngunit ang kalayaang yon ay tila isang mas malupit na kulungan. Paglabas niya ng istasyon, ang ulan ay tila naghihintay sa kanya. Ang malalaking patak ng tubig ay humahampas sa kanyang balat. Nililinis ang dumi ng presinto, ngunit hindi ang pait sa kanyang puso. Naglakad siya patungo sa kanyang tinutuluyang boarding house sa isang maliit na eskinita sa Makati. Ngunit bago pa man siya makapasok sa tarangkahan, bumungad sa kanya ang kanyang mga gamit, ang kanyang lumang maleta, ang kanyang mga libro, at ang ilang piraso ng damit na basa na ng ulan. Nakatayo sa pintuan si Aling Martha, ang may-ari ng bahay, na may hawak na walis, at ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. "Huwag ka nang magkamaling pumasok dito, Amihan," sigaw ni Aling Martha na narinig ng lahat ng mga kapitbahay. "Napanood ko ang video mo. Hindi ako tumatanggap ng mga babaeng iskandalosa at nanggugulo ng pamilya rito. Baka madamay pa ang pangalan ng bahay ko sa kalandian mo." "Aling Martha, nagkakamali po kayo. Biktima po ako." Pagsusumamo ni Amihan habang pilit na pinupulot ang kanyang mga basang damit sa putikan. Biktima? Ang biktima ay ang asawang legal. Ang biktima ay ang mga Sarmiento na dinungisan mo ang pangalan. "Umalis ka na rito? Bago ko patawagin ang mga tanod. Ayaw naming makakita ng tulad mo rito sa aming barangay." Pinanood ni Amihan kung paano isara ni Aling Martha ang pintuan nang may malakas na tunog ng kahoy na nagtatama sa bawat isa. Ang tunog na yon ay tila huling pako sa kanyang kabaong. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa. Yakap-yakap ang kanyang basang maleta. Ang mga tao sa paligid ay nakasilip sa kanilang mga bintana. May mga nagbubulungan, may mga tumatawa, at may mga nakatutok ang cellphone para i-video ang kanyang muling pagbagsak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang buong mundo ay nakaturo sa kanya bilang isang makasalanan. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang paghila sa isang mabigat na kadena. Tumigil siya sa ilalim ng isang waiting shed, nanginginig sa lamig. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang tawa ni Draven at ang boses ng kanyang ina na itinatakwil siya. Paano ko haharapin ang bukas kung ang bawat pintuan ay nakasara na para sa akin? Paano ko patutunayan ang katotohanan kung ang katotohanan ay tila isang aninong laging itinatago ng liwanag ng pera? Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng waiting shed. Ang windshield nito ay madilim, tila isang lihim na ayaw mabunyag. Bumaba ang bintana nito, at doon, sa gitna ng dilim at ulan, muling nakita ni Amihan ang mga mata ni Celestina. "Sapat na ba ang natanggap mong sampal mula sa mundo, Amihan?" tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay hindi nang uuyam, kundi puno ng isang uri ng pag-unawa na tanging ang mga taong parehong nasaktan lamang ang makakaramdam. "O gusto mo pang maghintay hanggang sa tuluyan ka ng lamunin ng putik na yan?" Tumingin si Amihan kay Celestina. Sa pagitan ng ulan at luha, nakita niya ang isang kamay na nakalahad, isang kamay na maaaring maging huling pag-asa o ang simula ng isang mas matinding paghihiganti. Walang mas masakit na sugat kaysa sa sugat na galing sa taong akala mo ay lunas sa iyong kalungkutan. Ibinaba ni Celestina ang kanyang bintana habang pinagmamasdan ang basang-basang anyo ni Amihan sa ilalim ng waiting shed. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon, habang sa labas, ang ulan ay tila mga daliring marahas na pumapalo sa bubong ng sasakyan. Hindi kumikilos si Amihan, nanatili siyang nakayakap sa kanyang basang maleta.
Ang kanyang mga mata ay blanko at tila nawalan na ng kakayahang makakita ng pag-asa. "Sumakay ka na, amihan," muling sabi ni Celestina. "Huwag mong hayaang maging biktima ka rin ng pulmonya matapos mong maging biktima ng kataksilan." Dahan-dahang tumayo si amihan. Wala na siyang lakas para tumanggi. Wala na siyang dangal na kailangang protektahan dahil ang lahat ay kinuha na sa kanya. Pumasok siya sa loob ng marangyang sasakyan. Ang kanyang basang damit ay agad na nagmantsa sa mamahaling leather seat. Ngunit hindi ito pinansin ni Celestina. Pinaharurot ng driver ang sasakyan palayo sa eskinita, palayo sa mga matang mapanghusga ng mga tao sa Makati. Huminto sila sa isang maliit at tahimik na karinderya sa gilid ng kalsada, malayo sa mga sikat na restaurant na madalas puntahan ng mga elitista. Doon, sa ilalim ng dilaw at aandap-andap na ilaw, kumuha si Celestina ng isang mainit na tuwalya mula sa kanyang bag at iniabot ito kay amihan. "Bakit ninyo ito ginagawa?" tanong ni amihan habang nanginginig ang kanyang mga labi. "Dapat ay galit kayo sa akin. Dapat ay sinusumpa ninyo ako." Hindi sumagot si Celestina. Sa halip nag-order siya ng 2 mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang usok mula sa pagkain ay humahalimuyak sa hangin, isang amoy na nagpaalala kay amihan sa mga umaga sa Batangas bago pa man naging abo ang kanyang buhay. "Hindi ako santa, amihan," simula ni Celestina habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang pagkain. "Nagalit ako. Noong una kitang makita sa video, gusto kitang saktan. Gusto kong iparamdam sa iyo ang bawat gabi na hindi ako makatulog dahil alam kong may ibang babaeng kayakap ang asawa ko. Pero nang makita kita sa balkonahing iyon, nang makita ko ang takot sa iyong mga mata habang itinatanggi ka ni Draven sa harap ko, doon ko na-realize na pareho lang tayong nakakulong." Kumuha ng isang kutsara ng mainit na sabaw si Celestina at inalok si amihan. "Kumain ka muna. Ang laban na papasukin natin ay nangangailangan ng lakas, hindi lang ng emosyon." Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo para kay amihan. Ang babaeng itinuturing niyang kaagaw ay siya pang nag-aalaga sa kanya sa gitna ng kanyang pagkagutom. Ang bawat higop ng mainit na sabaw ay tila nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Ito ang kanilang golden moment, isang simpleng salo-salo sa pagitan ng 2 babaeng pinag-ugnay ng iisang pagkakamali at iisang manloloko. "Hindi ka ang una, amihan," bulong ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "May mga nauna na sa iyo. Nakita ko ang listahan ni Draven. Isang pattern, isang laro. Pinipili niya ang mga babaeng katulad mo, maganda, inosente, at galing sa probinsya dahil alam niyang madali kayong takutin. Alam niyang kapag itinapon niya kayo, wala kayong boses para lumaban." Inilabas ni Celestina ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Isang batang lalaki, may suot na salamin, at may mga matang tila laging may itinatanong. "Ito ang anak ko, si Ethan." Siya ang dahilan kung bakit 10 taon akong nanatiling martyr. "Draven keeps telling me na kung iiwan ko siya, kukunin niya ang bata sa akin. Gagamitin niya ang kanyang pera at kapangyarihan para palabasin na hindi ako karapat-dapat na ina." Yumuko si Celestina at sa unang pagkakataon, nakita ni amihan ang isang luha na pumatak mula sa mga mata ng reyna ng Quezon City. Ginagamit niya ang sarili naming anak para tinalian ako sa isang pagsasamang parang impyerno. At alam ko na balang araw, ituturo niya rin sa anak ko kung paano maging katulad niya. Iyon ang hindi ko mapapayagan. Hinawakan ni amihan ang kamay ni Celestina sa ibabaw ng lamesa. Ang balat nito ay makinis ngunit malamig. "Ano pong balak ninyo?" "Hindi lang ako ang lalaban, amihan. Tayo," madiing sabi ni Celestina habang pinupunasan ang kanyang luha. "Kailangan nating patunayan na ang mga babaeng itinapon niya ay may kakayahang bumalik
at sunugin ang kanyang kaharian. Pero kailangan nating mag-ingat. Draven is a master of gaslighting. Gagawin niya ang lahat para pag-awayin tayong dalawa. Gagamitin niya ang utang na loob mo sa kanya para palambutin ang puso mo. Tumayo si Celestina at nag-iwan ng sapat na pera sa lamesa. Sa ngayon, itatago muna kita. May isang maliit na apartment ako na hindi alam ni Draven o ni Doña Aurora. Doon ka muna. Mag-aral ka, magpalakas ka, at kapag handa na tayo, sisiguraduhin nating ang 13 palapag ay magiging huling alaala niya ng tagumpay. Habang pabalik sila sa sasakyan, napatigil si Amihan. Sa kabilang kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang poste, tila may tinitingnan sa kanyang cellphone at pasimpleng kinukuhanan sila ng larawan. "Madam!" bulong ni Amihan habang hinihila ang manggas ni Celestina. "May sumusunod sa atin." Tumingin si Celestina sa direksyon na itinurol ni Amihan, ngunit mabilis na nawala ang anino sa dilim ng eskinita. Isang nakakabinging kaba ang bumalot sa kanila. Hindi pa man nagsisimula ang kanilang plano, tila may mga mata na ang nakamasid. "Huwag kang lilingon," sabi ni Celestina habang mabilis na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Dahil ang mga Sarmiento, hindi sila natutulog. Hindi ka isang aksidente, Amihan. Bahagi ka ng isang blueprint na matagal nang ginagawa ni Draven bago ka pa man tumapak sa Maynila. Ang boses ni Celestina ay malamig pa sa hanging inilalabas ng aircon sa loob ng maliit na apartment na pinagtataguan nila. Inilatag niya sa ibabaw ng lamesang gawa sa luma, ngunit matibay na nara ang ilang mga lumang litrato. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay humahalo sa amoy ng lavender na pinabango sa loob ng silid, isang amoy na tila nagbabadya ng mga alaala ng mga taong matagal nang kinalimutan. Lumapit si Amihan, dahan-dahan, tila natatakot na ang bawat hakbang niya ay magigising sa mga multo ng nakaraan. Sa gitna ng mga litrato, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng isang unibersidad. Maganda ito. May mga matang puno ng talino at may suot na isang pamilyar na hikaw na ginto. Ang kapares ng hikaw na nakita ni Celestina sa kanilang silid. Siya si Clara, simula ni Celestina, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ng babae sa larawan. Isang scholar, galing sa isang mahirap na pamilya sa Pangasinan. Tulad mo, pinangakuan siya ni Draven ng magandang kinabukasan. Tulad mo, naniwala siya na siya ang tanging babaeng nagpabago sa puso ng isang Sarmiento. Pero nang matuklasan niyang balak na siyang itapon ni Draven dahil sa isang mas kapaki-pakinabang na koneksyon, bigla na lang siyang nawala. Naramdaman ni Amihan ang paninikip ng kanyang dibdib. Nawala? Anong ibig ninyong sabihin? Sinira ni Draven ang kanyang reputasyon. Pinaratangan siyang nagnakaw ng malaking halaga sa kumpanya. Ikinulong siya, at nang makalabas siya, wala na siyang mukhang maiharap sa mundo. Ngayon, nakatira siya sa madilim na bahagi ng tondo. Nagtatago sa sarili niyang anino. Humarap si Celestina kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang uri ng galit na hinaluan ng determinasyon. Kailangan natin siyang mahanap. Siya ang tanging makakapagpatunay na ang ginawa sa iyo sa 13 palapag ay hindi isang unang pagkakataon. Pattern ito, Amihan. Isang serye ng mga buhay na dinurog para lamang sa kasiyahan ng isang lalaki. Nang gabing iyon, sa ilalim ng takip ng dilim, naglakad ang dalawang babae sa makikitid at mabahong eskinita ng tondo. Malayo ito sa kintab ng Makati. Dito, ang bawat sulok ay amoy basura at stagnant na tubig. Ang bawat kalabog ng mga lata sa paligid ay nagpapatibok ng mabilis sa puso ni Amihan. Pakiramdam niya, ang bawat aninong dumadaan ay mga mata ni Draven na nagmamanman sa kanila. Huminto sila sa harap ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Isang babaeng balot ng lumang kumot ang nakaupo sa tapat ng isang maliit na kandila.
Nang makita sila nito, agad itong napaatras. Ang mga mata ay puno ng matinding takot. Huwag kayong lalapit. Wala na akong pera. Wala na akong ibibigay. Sigaw ng babae. Ang kanyang boses ay paos, tila isang luma at sirang plaka. Clara, hindi kami kaaway. Mahinahong sabi ni Celestina habang dahan-dahang lumalapit. Inilabas niya ang gintong hikaw mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa sahig. Narito kami dahil alam namin ang ginawa niya sa'yo. Narito kami dahil ginawa niya rin ito sa kanya. Itinurol ni Celestina si Amihan. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, nagtagpo ang mga mata ni Amihan at Clara. Isang sandali ng tahimik na pagkilala. Nakita ni Amihan sa mga mata ni Clara ang sarili niyang kinabukasan kung hindi siya lalaban. Isang buhay na puno ng takot, dumi, at pagsisisi. Ito ang kanilang golden moment. Walang salita ang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit ang luha na dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Clara ay sapat na para maramdaman ni Amihan ang bigat ng kanilang pinagsasaluhang pighati. Kinuha ni Clara ang hikaw at niyakap ito sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanit sa tahimik na paghikbi. Akala ko, nakalimutan na ako ng mundo, bulong ni Clara. Akala ko ang katotohanan ko ay mamatay na kasama ko sa lunggang ito. Hindi, Clara, madiing sabi ni Amihan habang lumuluhod sa tabi ng babae. Ngayon, hindi ka na mag-isa. Kami ang magiging boses mo. Habang nag-uusap sila, isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas ng eskinita. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay tila isang babala. Mabilis na pinatay ni Celestina ang kandila. Ang buong paligid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan at kadiliman. Mula sa maliit na siwang ng yero, nakita ni Amihan ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Hawak nito ang isang cellphone at tila may kinakausap sa kabilang linya. Boss, nandito sila. Kasama nila ang babaeng tagapangasinan. Bulong ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa katahimikan ng gabi. Anong gagawin namin? Tatapusin na ba namin ang usapan? Naramdaman ni Amihan ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang pala sila minamanmanan. Sila ay hinuhuli na. Ang anino na nakita niya sa karinderya ay hindi lang imahinasyon. Ito ay ang galamay ni Draven na handang pumutol sa anumang bakas ng kanyang nakaraan. Nakahawak ng mahigpit si Celestina sa kamay ni Amihan. Huwag kang bibitiw, pabulong na sabi ni Celestina. Dahil ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Isang biglang kalabog sa pintuang gawa sa yero ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng bakal na pinupuwersa ay tila isang hudyat na ang kanilang taguan ay hindi naligtas. Sa labas, ang asul at pulang ilaw ng isang hindi kilalang sasakyan ay nagsimulang kumislap na nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa loob ng barong-barong. Buksan niyo ang pinto! Alam naming yan kayo! Huwag niyo nang pahirapan ang mga sarili niyo! Ang sigaw na yon mula sa labas ng barong-barong ni Clara ay tila isang kulog na yumanig sa marupok na dingding ng yero. Sa loob, ang tatlong babae ay tila mga ibon na nakulong sa isang munting hawla. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang nakakapit sa laylayan ng damit ni Amihan. Si Amihan naman ay pigilang hininga. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, bawat pintig ay punong-puno ng takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling matuwid ang tindig ni Celestina. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at mabilis na nagtipa ng isang numero. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang seryosong mukha. Isang mukha na handang harapin ang anumang bagyo para sa kanyang pamilya. Subukan ninyong pumasok at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy ninyong lahat. Mahinahon, ngunit madiing sabi ni Celestina nang buksan niya ang pintong yero. Tumambad sa kanya ang dalawang lalaking nakaitim. Saglit silang natigilan nang makita ang asawa ng kanilang boss.
Ang awtoridad na dala ni Celestina ay tila isang pader na hindi nila kayang buwagin. Madam, pinapunta lang po kami rito ni Sir Draven para sunduin kayo. Delikado po rito sa Tondo. Pagdadahilan ng isa sa mga lalaki, bagaman ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa loob ng bahay, hinahanap si Clara at amihan. Sabihin mo sa asawa ko, hindi ko kailangan ng tagapagbantay. At sabihin mo rin sa kanya, kung may mangyaring masama sa kahit sino sa mga kasama ko rito, hinding-hindi niya na makikita ang kanyang anak, banta ni Celestina. Ang bawat salita niya ay tila isang hagupit ng latigo na nagpatahimik sa mga lalaki. Nang makaalis ang mga tauhan ni Draven, alam ni Celestina na wala na silang oras. Kailangan na nilang kumilos bago pa man makaisip ng ibang paraan ang kanyang asawa. Dinala nila si Clara sa isang ligtas na lugar, isang maliit na bahay bakasyunan na pagmamay-ari ng pamilya ni Celestina sa Tagaytay. Doon, malayo sa ingay at galamay ng mga Sarmiento sa Maynila, sinimulan nila ang pagbuo ng isang patibong. Kailangan mong bumalik sa kanya, amihan, sabi ni Celestina habang nakatingin sa malawak na tanawin ng Bulkang Taal. Ang lamig ng simoy ng hangin ay hindi sapat para palamigin ang tensyon sa pagitan nila. Nanlaki ang mga mata ni amihan. Bumalik? Matapos ang lahat ng ginawa niya? Madam, baka hindi ko kayang tingnan ang mukha niya nang hindi nagsusuka sa galit. Iyon ang kailangan nating gawin. Kailangan nating ipakita sa kanya ang gusto niyang makita. Ang isang amihan na mahina. Ang isang amihan na handang magpatawad dahil sa pag-ibig. Iyon ang kanyang kahinaan, ang kanyang kayabangan. Akala niya, lahat ng babae ay kayang-kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri. Paliwanag ni Celestina. Tinuruan ni Celestina si amihan kung paano maging isang mahusay na artista, kung paano itago ang puot sa likod ng isang matamis na ngiti, kung paano gamitin ang boses na tila nanginginig sa takot para makuha ang tiwala ni Draven. Habang nag-eensayo sila, nakita ni amihan ang sarili niya sa harap ng malaking salamin sa sala. Ang inosenteng dalaga mula sa Batangas ay unti-unti nang naglalaho, at ang pumapalit ay isang babaeng may matatalim na plano sa likod ng kanyang mga mata. Ito ang kanilang golden moment. Nagkatitigan ang dalawang babae sa harap ng salamin. Si Celestina, ang reynang may sugatang puso, at si amihan, ang kawal na handang lumaban para sa katotohanan. Sa sandaling iyon, hindi na sila magkaagaw. Sila ay naging dalawang panig ng iisang sandata na nakatutok sa puso ni Draven Sarmiento. Huwag mong kakalimutan, amihan, ang bawat halik na ibibigay niya, ang bawat salita ng pag-ibig na bibitawan niya, ay bahagi lamang ng kanyang kasinungalingan. Huwag mong hahayaang mahulog ka muli sa kanyang mga patibong, paalala ni Celestina habang inaayos ang buhok ni amihan. Lumipas ang ilang araw at ang plano ay handa na. Nagpadala si amihan ng isang mensahe kay Draven gamit ang isang bagong numero na tila ba ay nagmamakaawa siya. Draven, hindi ko na kaya. Pagod na akong magtago. Gusto ko lang marinig ang totoo mula sa'yo. Kung mahal mo pa ako, magkita tayo sa lugar kung saan mo ako unang dinala. Hindi nagtagal. Dumating ang sagot ni Draven. Isang maikling mensahe na puno ng pagtitiwala sa sarili. I knew you'd come back, amihan. Magkita tayo sa penthouse bukas ng gabi. Mag-uusap tayo ng maayos. I miss you. Nang mabasa ni amihan ang mensahe, naramdaman niya ang isang matinding pangingilabot. Ang penthouse, ang lugar kung saan siya muntik ng mamatay, ang lugar kung saan dinurog ang kanyang pagkatao. Doon din magtatapos ang lahat. Kinaumagahan, bago umalis si amihan, inabutan siya ni Celestina ng isang maliit na recorder na nakatago sa loob ng isang mamahaling brooch. Ito ang magiging sandata natin. Kailangan nating makuha ang pag-amin niya tungkol sa nangyari sa balkonahe at ang ginawa niya kay Clara. Habang papasok si amihan sa loob ng gusali sa Makati, ang bawat hakbang niya ay tila isang martsa patungo sa isang digmaan. Ang mga tao sa lobby ay tumitingin sa kanya. Marahil ay naaalala pa ang iskandalong nangyari.
Ngunit hindi na siya yumuyuko. Ang kanyang ulo ay mataas ang tindig. Ang kanyang puso ay tila bakal na hindi na kayang tunawin ng kahit anong apoy. Pagbukas ng pinto ng penthouse, bumungad sa kanya ang amoy ng mga bulaklak at ang malambot na tugtog ng piano. Nakatayo si Draven sa gitna ng sala. May hawak na baso ng alak at may ngiting tila nanalo sa isang malaking laro. "Welcome home, amihan," sabi ni Draven habang lumalapit sa kanya. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na pelus, ngunit para kay amihan, ito ay tila tunog ng isang ahas na naghahandang manuklaw. Dahan-dahang lumapit si Draven at hinawakan ang pisngi ni amihan. "Alam ko namang hindi mo ako matitis. Dahil sa dulo ng lahat, ako lang ang tanging lalaking makakapagbigay sa iyo ng buhay na pinapangarap mo." Tumingin si amihan sa mga mata ni Draven. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila nandidiri sa hipo ng lalaki. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Iniyuko niya ang kanyang ulo, hinayaang mahulog ang ilang hibla ng buhok sa kanyang mukha para itago ang puot na naglalaway sa kanyang mga mata. "Draven, totoo ba?" Mahinang tanong ni amihan. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. "Mahal mo ba talaga ako? O isa lang ako sa mga plano mo? Katulad ng ginawa mo kay Clara?" Bahagyang natigilan si Draven sa pagbanggit ng pangalang iyon, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Marahan niyang inilapit ang kanyang labi sa tainga ni amihan. Ang mainit na hininga nito ay nagpataas ng balahibo ng dalaga sa kilabot. "Clara was a mistake, amihan. She was weak. Hindi niya naintindihan ang pressure na dala ng pangalan ko." Bulong ni Draven habang hinahaplos ang braso ni amihan. "But you are different. Kahit matapos ang nangyari sa balcony, heto ka pa rin. You are a survivor. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kita kayang bitawan." Iginiya ni Draven si amihan patungo sa sofa. Doon, nakita ni amihan na ang carpet na dati ay may mantsa ng pulang icing ay pinalitan na ng isang bagong-bagong rug na gawa sa mamahaling balahibo. Wala nang bakas ng kaguluhan nung gabing iyon. Tila ba ang lahat ng sakit at takot ay tinakpan lamang ng pera at bagong kagamitan. Ito ang kanilang golden moment ng pagkukunwari. Kumuha si Draven ng 2 baso ng wine at inabot ang isa kay amihan. Ang kislap ng mga ilaw sa Makati na tanaw mula sa bintana ay tila mga saksi sa isang laro ng buhay at kamatayan. Napansin ni amihan ang kinang ng brooch sa kanyang dibdib, ang munting sandata na may dalang pag-asa. Noong gabing iyon, sa balkonahe, panimula ni amihan, pilit na pinatitigas ang kanyang boses. "Akala ko talaga mamamatay na ako. Bakit kailangang humantong sa ganoon, Draven? Bakit kailangang itanggi mo ako sa harap ng asawa mo at sabihing stalker mo lang ako?" Tumawa ng mahina si Draven, isang tawang puno ng kayabangan. "It was the only way to save my image and consequently, to save you. Kung hindi ko sinabing stalker ka, malamang ay kinasuhan ka na ni Celestina at ng nanay ko. I was protecting you from them, amihan. Isipin mo, sino ba ang may kontrol sa lahat? Ako lang. I had to play the villain so we could have our future." Uminom si Draven ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat reaksyon ni amihan. "And besides, Celestina is just a puppet. She thinks she has power, but she's nothing without my family's name. Pagkatapos ng annulment, iiwan ko na siya sa kangkungan at ikaw ang itatayo ko sa tabi ko." Naramdaman ni amihan ang bigat ng recorder sa kanyang brooch. Nakuha na niya ang kailangan niya, ang pag-amin na sinadya ni Draven ang lahat at ang paghamak nito sa sariling asawa. Ngunit bago pa man siya makahanap ng rason para umalis, biglang humigpit ang hawak ni Draven sa kanyang balikat. "Wait!" sabi ni Draven. Ang kanyang tinig ay biglang naging seryoso. "That's a beautiful brooch. Parang ngayon ko lang nakitang suot mo yan. It looks expensive. Saan mo nakuha yan?" Naramdaman ni amihan ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso
ay tila isang mabilis na takbo ng kabayo sa gitna ng katahimikan ng penthouse. Lumapit si Draven, ang kanyang mga mata ay nakapako sa munting alahas sa dibdib ni Amihan. Dahan-dahang iniangat ni Draven ang kanyang kamay patungo sa brooch. Ang bawat sentimetro ng paglapit ng kanyang mga daliri ay tila isang hatol na maaaring tumapos sa lahat ng kanilang plano ni Celestina. "Let me see it closer," madiing sabi ni Draven. Sa labas, ang tunog ng isang malakas na kulog ay muling narinig, na sinundan ng biglang pagpatay ng mga ilaw sa loob ng buong penthouse. Ang kadiliman ay bumalot sa kanila, tanging ang kidlat lamang ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa mukha ni Draven na puno na ngayon ng hinala. "Huwag mong dungisan ang bahay ng Diyos ng iyong maruming presensya, babae. Ang isang katulad mo ay walang karapatang tumayo sa harap ng dambana. Pagkatapos mong subukang wasakin ang isang pamilyang binuo ng banal na sakramento." Ang tinig ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng katedral, tila isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa tunog ng malaking kampana. Nakatayo siya sa gitna ng aisle, balot ng itim na bilonggawa sa mamahaling lace, habang ang liwanag na nagmumula sa mga stained glass ay tumatama sa kanyang mukha na tila inukit mula sa matigas na bato. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Tanging ang nag-aapoy na puot ng isang inang handang pumatay para sa dangal ng kanyang anak. Sa harap niya, si Amihan ay nakaluhod pa rin, hawak ang isang sindidong kandila. Ang init ng apoy ay dumadampi sa kanyang mga daliri, ngunit mas masakit ang init ng kahihiyang pilit na ibinabaon sa kanya ni Aurora. Nagpunta siya rito para ipagdasal ang kanyang lola at para humingi ng lakas sa huling bahagi ng kanilang plano ni Celestina. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang matalim na dila ng matanda ang sumalubong sa kanya. Naramdaman ni Amihan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bango ng insenso sa loob ng simbahan ay tila naging nakakasakal. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat ng taong naroroon na ang babaeng ito, ang babaeng nagdarasal ng taimtim tuwing linggo, ay ang parehong babaeng nagbigay ng basbas sa kalupitan ng kanyang anak. "Madam, narito po ako para manalangin, hindi para makipag-away." Mahinang simula ni Amihan habang dahan-dahang tumatayo. Inihipan niya ang kandila at ang usok nito ay tila isang munting hininga na naglaho sa katahimikan ng katedral. Nanalangin? O naghahanap ng bagong biktima? Pagkutya ni Aurora habang papalapit kay Amihan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay tila mga hudyat ng bawat sampal na ibinibigay niya sa pagkatao ng dalaga. "Don't you dare act innocent here, Amihan. My son Draven provided for you. He gave you a life you could only dream of in your stinking province. And this is how you pay him back? By blackmailing him? By teaming up with his wife to destroy him?" Napatigil si Amihan. Alam na ni Aurora ang tungkol sa alyansa nila ni Celestina. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran, ngunit hindi niya hinayaang makita ng matanda ang kanyang kaba. Ang utang na loob ay hindi pambayad sa buhay na muntik nang mawala, madam. Madiing sagot ni Amihan. Hindi ba't mas malaking kahihiyan sa harap ng altar ang isang inang kinukonsinti ang kasamaan ng kanyang anak dahil lamang sa takot na mawalan ng pera at posisyon? Isang matunog na sampal ang bumasag sa katahimikan ng simbahan. Ang mukha ni Amihan ay lumingon sa lakas ng tama at naramdaman niya ang hapdi na tila isang apoy na gumagapang sa kanyang pisngi. Ang mga deboto sa paligid ay napatigil sa kanilang pagdarasal. Ang mga bulong ay tila mga bubuyog na biglang nagkagulo. "Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan," nanginginig sa galit na sabi ni Aurora. "Isang hamak na empleyado ka lang. You are nothing. Draven is a Sarmiento, and no matter what you do, the world will always side with us."
We own the truth, amihan. Dahil sa bansang ito, ang katotohanan ay para lamang sa mga may kakayahang bumili nito. Dahan-dahang hinarap ni amihan ang matanda. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang kalmado, ngunit nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Aurora. Sapat na para maamoy ang mahal nitong pabango, na tila amoy ng mga patay, na bulaklak sa punerarya. Ito ang kanyang golden moment. Yumuko si amihan, kinuha ang kanang kamay ni Aurora, at marahan itong dinala sa kanyang noo. Ang gesturang pagmamano, isang simbolo ng pinakamataas na paggalang sa kultura ng mga Pilipino, ay isinagawa niya sa gitna ng tensyon. Ngunit bago pa man makaramdam ng tagumpay ang matanda, bumulong si amihan habang nakatapat pa rin ang noo sa kamay nito. Nagbibigay-pugay po ako sa inyong kamay, madam. Bulong ni amihan, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng lupa. Dahil ang kamay na ito ang nagturo sa isang anak kung paano itapon ng isang tao na parang basura sa ika-13 palapag. Ang kamay na humahaplos sa rosaryo ay ang parehong kamay na pumipirma sa mga tsekeng pambayad sa katahimikan ng mga biktima ni Draven. Ipagdarasal ko po na kapag dumating ang araw ng paghuhukom, sapat ang gintong suot ninyo para bayaran ang inyong kaligtasan. Nanlaki ang mga mata ni Aurora. Binawi niya ang kanyang kamay na tila ba napaso sa balat ni amihan. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang kayabangan ay tila biglang gumuho sa harap ng tapang ng babaeng dati ay tinatawag niyang basura. Huwag mong isipin na panalo ka na, banta ni Aurora habang paalis si amihan. Dahil ang asawa ni Draven, si Celestina, hindi mo ba naisip kung bakit hanggang ngayon ay nananatili siya sa tabi ng anak ko? May hawak si Draven na hinding-hindi mo alam. Isang lihim na kapag nabunyag ay masisira sa'yo kaysa sa amin. Napatigil si amihan sa may pintuan ng katedral. Ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag, nakakasilaw. Lumingon siya ng huling beses at nakita ang matandang reyna na muling lumuluhod sa harap ng krus. Tila ba ang pagdarasal ay isang maskara na muling isinuot. Ano ang hawak niya kay Celestina? Tanong ni amihan sa kanyang sarili habang mabilis na naglalakad palayo. Habang binabagtas niya ang daan patungo sa kanilang tagpuan ni Celestina, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Walang nakasulat na salita, tanging isang larawan lamang. Ang larawan ay kuha sa loob ng isang madilim na silid. Makikita roon si Ethan, ang anak ni Celestina, na natutulog. Sa gilid ng kanyang kama, may isang kamay ng lalaki na may suot na pamilyar na singsing, ang singsing ni Draven, at sa ilalim ng larawan, may nakasulat na isang oras at isang lugar. Naramdaman ni amihan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang laban sa katedral ay pambungad lamang. Ang tunay na panganib ay hindi na lamang tungkol sa kanya o kay Draven. Nakataya na ang buhay ng isang inosenteng bata. Huwag kang hahakbang ng mas malapit, Celestina. Isang maling galaw mo at ang tibok ng puso ni Ethan ang magbabayad para sa bawat kasinungalingang binuo ninyo ng babaeng yon. Ang boses ni Draven ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang malapot na lason na bumabalot sa hangin ng kanilang master bedroom. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang anino ay tila isang higanting halimaw na nakalambong sa natutulog na si Ethan. Hawak ni Draven ang isang maliit na vial ng gamot, ang maintenance na gamot para sa mahinang puso ng kanyang anak. Ang takip nito ay bukas at ang mga puting tableta ay tila mga barya ng kamatayan sa kanyang palad. Napatigil si Celestina sa may pintuan. Ang kanyang suot na mamahaling perlas ay tila biglang naging mga kadenang sakal-sakal ang kanyang leeg. Ang bango ng silid, na dati ay amoy ng tagumpay at kapangyarihan, ay napalitan ng amoy ng malamig na pawis at takot. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Draven, please,
Huwag ang anak natin. Pagsusumamo ni Celestina, ang kanyang boses na dati ay puno ng awtoridad ay naging isang mahinang hikbi. Galit ka sa akin, sige, saktan mo ako. Pero huwag mong idamay ang inosenteng bata. Tumawa si Draven, isang tawang walang katuwaan, tila tunog ng mga basag na kristal na nagkakasakitan. Anak natin? Akala ko ba mas mahalaga sa iyo ang kapatiran ninyo ni Amihan? Akala niyo ba hindi ko alam? Nakita ko kayo sa tondo. Alam ko ang bawat plano ninyo. Akala niyo ba, ganoon ako kabilis mapabagsak ng dalawang babaeng akala ay may kapangyarihan? Tumayo si Draven at dahan-dahang lumapit kay Celestina. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa makapal na carpet ay tila isang banta ng kamatayan. Hinawakan niya ang panga ni Celestina. Sapat na para maramdaman ng babae ang hapdi ng kanyang mga daliri. You betrayed me, Celestina. Matapos ang lahat ng ibinigay ko sa iyo, ang pangalan ko, ang yaman ko, bulong ni Draven. Ngayon, panoorin mo kung paano ko gigibain ang lahat ng pinahahalagahan mo. Sisimulan ko sa kumpanya, isusunod ko ang reputasyon mo, at tatapusin ko sa batang ito. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng maliit na apartment, hindi mapakali si Amihan. Ang larawang natanggap niya ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang katinuan. Hindi siya makaupo ng maayos. Ang bawat kalabog ng hangin sa bintana ay tila isang hudyat ng masamang balita. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi siya maaring manatili na lamang sa anino habang ang taong tumulong sa kanya ay nasa panganib. Mabilis siyang sumakay ng taxi patungo sa mansyon ng mga Sarmiento. Habang binabagtas ang kalsada, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila mga luha ng langit na naghahanda para sa isang trahedya. Pagdating niya sa gate, hindi na siya nag-atubili. Nilampasan niya ang mga gwardiya na tila ba isa siyang bagyo na hindi mapipigilan. Nasaan si Draven? Sigaw ni Amihan nang makapasok siya sa malawak na sala. Nagulat ang mga katulong, ngunit walang nakasagot. Mabilis siyang umakyat sa itaas. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa hagdanang gawa sa Nara ay tila isang babala. Nang marating niya ang kwarto ni Draven, nakita niya ang eksenang nagpapatigil sa kanyang mundo. Nakasandal si Celestina sa pader, umiiyak, habang si Draven ay hawak na ang braso nito, handang itulak ang asawa palayo. Ang mga mata ni Draven ay puno ng kabaliwan. Ang kabaliwan ng isang taong hindi matanggap, na nawawalan na siya ng kontrol. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Amihan at hinawakan ang kamay ni Draven na nakasakal sa braso ni Celestina. Hindi siya gumamit ng dahas. Sa halip, tinitigan niya ang lalaki ng diretso sa mga mata. Isang titig na puno ng awa, hindi ng takot. Bitawan mo siya, Draven, mahinahong sabi ni Amihan. Hindi mo na kailangang maging halimaw para patunayang malakas ka. Dahil sa bawat segundong ginagawa mo ito, mas pinapatunayan mo lang na ikaw ang pinakamahinang tao na nakilala ko. Napatitig si Draven kay Amihan. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang sandaling pagkalito. Amihan, bumalik ka? Akala ko ba kampi ka na sa kanya? Bumalik ako para iligtas ka sa sarili mo, Draven. Pagsisinungaling ni Amihan, gamit ang boses na tila nagmamalasakit pa rin. Isang huling taktika para makuha ang atensyon ng lalaki palayo kay Ethan. Isipin mo ang ginagawa mo. Kapag may nangyaring masama rito, wala nang magliligtas sa'yo. Kahit si Doña Aurora, hindi ka na kayang protektahan. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Draven. Tila bumalik ang isang bahagi ng kanyang katinuan. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag ang dalawang babae, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa ibaba. Draven, the authorities are here. May nag-report tungkol sa illegal transactions mo sa kumpanya. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng pagkataranta. Malayo sa kanyang boses sa simbahan, nanlaki ang mga mata ni Draven. Lumingon siya kay Celestina, pagkatapos ay kay Amihan. Ang pagtataksil ay tila naging isang malaking alon na muling humampas sa kanya. Kayong dalawa ang gumawa nito, pabulong na sabi ni Draven.
Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng isang bangkay. Biglang kinuha ni Draven ang vial ng gamot ni Ethan at mabilis na tumakbo patungo sa bintana ng kwarto. Ang bintanang tanaw, ang malalim na swimming pool sa ibaba. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Sigaw ni Draven habang pilit na binubuksan ang bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagsimulang kumislap na nagbibigay ng asul at pulang kulay sa loob ng madilim na silid. Ang tore ni Draven Sarmiento ay tuluyan ng gumuho, ngunit bago ang huling pagbagsak, may isang malaking pasabog pa siyang inihanda. Hindi niyo alam ang tunay na dahilan kung bakit hindi ako maiwan ni Celestina. Tumatawang sabi ni Draven habang nakatayo sa pasimano ng bintana. Tanungin niyo siya tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Tanungin niyo siya tungkol sa dugong nasa mga kamay niya. Napatigil si Celestina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Mas maputi pa sa puting dingding. Tumingin si Amihan kay Celestina at sa katahimikang namayani, isang mas malalim at mas madilim na lihim ang tila biglang nabuhay. Hindi ka pwedeng maging malinis, Celestina. Magkasama nating ibinaon ang babaeng iyon sa ilalim ng luma nating alaala. Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno dahil ang mga kamay mo ay kasing pula rin ng sa akin. Ang boses ni Draven ay tila isang kumpas ng kamatayan sa gitna ng marangyang penthouse sa Makati. Sa labas, ang ulan ay marahas na humahampas sa makapal na salamin, tila pilit na binabasag ang kuta ng mga Sarmiento. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis sa ibaba ay nagsisilbing mga piping saksi sa huling yugto ng isang trahedyang nagsimula rin sa silid na ito. Nanatiling nakatayo si Amihan sa gitna ng sala, habang ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Draven ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa tiwalang binuo nila ni Celestina. Napatitig si Amihan kay Celestina. Ang babaeng dati ay puno ng awtoridad at ningning ay tila biglang naging isang aninong luma at kupas. Nakita ni Amihan ang panginginig ng mga balikat ni Celestina, ang pagpikit ng kanyang mga mata na tila ba ayaw nang makita ang liwanag ng katotohanan. Totoo ba, madam? Mahinang tanong ni Amihan. Ang kanyang tinig ay halos lamunin ng dagundong ng kulog mula sa labas. Totoo ba ang sinasabi niya na may dugo rin ang iyong mga kamay? Hindi agad nakasagot si Celestina. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay mas nakakasakal pa kaysa sa usok ng sunog. Dahan-dahang idinilat ni Celestina ang kanyang mga mata at doon nakita ni Amihan ang isang lalim ng pighati na 10 taon nang itinatago. 10 taon na ang nakalilipas, Amihan. Simula ni Celestina, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng isang malalim na balon. May isang babaeng tulad mo, si Sofia. Nagmamaneho ako noon, gabi, at malakas ang ulan. Bigla siyang tumawid. Hindi ko siya nakita. Draven was there. Siya ang nagsabing tumakas kami. Siya ang gumamit ng pera ng mga Sarmiento para itapon ang kaso at burahin ang lahat ng ebidensya. Iyon ang naging simula ng aking pagkaalipin. Iyon ang utang na loob na naging kadena sa aking leeg sa loob ng 1 dekada. Tumawa si Draven, isang tawang puno ng tagumpay kahit na nasa bingit na siya ng pagbagsak. See? We are the same, Celestina. You are a murderer and I am a liar. Wala kang moralidad para husgahan ako. Ngunit sa gitna ng kanyang paghalakhak, lumapit si Amihan kay Celestina. Hindi siya lumayo. Sa halip, hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng asawa ni Draven. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hindi siya bibitiw. Hindi kayo pareho, Draven, madiing sabi ni Amihan habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Dahil si Celestina ay 10 taong nagdusa sa konsensya. Ikaw, 1 dekada mong ginamit ang kanyang pagkakamali para saktan siya, para kontrolin siya, at para ituloy
ang iyong mga masasamang gawain. Ang kanyang dugo ay galing sa isang aksidente. Ang sayo ay galing sa isang sistema ng pananamantala. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Victor na ngayon ay nakayuko na sa hiya. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa sahig na marmol ay tila mga huhuling pako sa kabaong ng karir ni Draven. Ngunit bago pa man sila makalapit, mabilis na lumapit si Amihan sa malaking screen ng telebisyon sa sala na nakakonekta sa security system ng buong gusali. Draven, hindi lang kami ang nakikinig, sabi ni Amihan habang pinipindot ang isang button sa remote control. Sa malaking screen, lumabas ang isang live feed. Nakita nila ang board of directors ng Sarmiento Group of Companies sa kanilang conference room sa kabilang palapag, kasama ang ilang miyembro ng media. Ang bawat salita, bawat pag-amin, at bawat pananakot ni Draven kanina ay narinig at napanood ng lahat sa pamamagitan ng recorder na nakatago sa brooch ni Amihan at sa camera na pasimpleng ininstall ni Celestina. Ito ang kanilang golden moment. Nakatayo ang dalawang babae sa gitna ng silid, magkahawak kamay, habang pinapanood ang pagguho ng maskara ng lalaking akala ay hari ng buong mundo. Sa screen, nakita rin nila ang mukha ni Doña Aurora na tuluyan ng nawalan ng kulay habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang kaisa-isang anak. Draven Sarmiento, you are under arrest for corporate fraud, physical abuse, and serious illegal detention. Anunsyo ng hepe ng pulisya habang inilalabas ang mga posas. Nanginig ang panga ni Draven. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang matinding takot. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang kahit isang taong kakampi sa kanya. Ngunit tanging ang malamig na rehas ng katotohanan ang sumalubong sa kanyang paningin. Habang kinakabitan siya ng posas, tumingin si Draven kay Amihan. Akala mo ba tapos na ito? Ang buhay mo ay sira na rin. You are just a mistress. Isang kabit. Hindi na ako ang babaeng itinapon mo sa balkonahe, Draven. Mahinahong sagot ni Amihan. Ang babaeng iyon ay namatay na sa 13 palapag. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng muling nabuhay para siguruhing wala nang susunod pang biktima ang iyong mga pulang bestida. Nang ilabas si Draven sa penthouse, natahimik ang buong paligid. Ang bawat hakbang nito palayo ay tila isang paglilinis sa masamang hangin ng silid. Naiwan si Celestina at Amihan sa gitna ng sala. Lumapit si Celestina sa bintana, doon sa mismong lugar kung saan muntik nang mahulog si Amihan. Binuksan niya ang sliding door. Ang sariwang hangin at ang amoy ng basang lupa ay pumasok sa loob. Nilunod ang amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan. Ano nang mangyayari sa atin? Tanong ni Amihan habang tumatayo sa tabi ni Celestina. Haharapin ko ang aking nakaraan, Amihan. Sagot ni Celestina habang nakatingin sa malayo. Susuko ako sa pulisya tungkol sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ko na kayang mamuhay sa anino ng lihim na yon. Iyon lamang ang tanging paraan para maging malaya ako at para maging karapat-dapat akong ina kay Ethan. Tumingin si Amihan sa langit. Ang ulan ay tumitigil na at sa pagitan ng mga ulap, ang isang maliit na bituin ay nagsimulang kumislap. Ang 13 palapag ay hindi na naging isang lugar ng kamatayan, kundi isang altar ng pagtatapat at pagsisimula. Ang katahimikan sa loob ng silid ng korte ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat ng naroon. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng pagtatapos. Sa bawat pagtikwas ng orasan sa dingding, tila may isang pahina ng madilim na nakaraan na dahan-dahang isinasara. Ang amoy ng lumang kahoy at mga dokumento sa loob ng hukuman ay humahalo sa malamig na simoy ng aircon, isang atmosfera na nagbibigay diin sa bigat ng hustisya. Nakatayo si Amihan sa gilid.
Suot ang isang payak na puting blusa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pag-aalinlangan, ay malinaw na ngayon at puno ng kapayapaan. Pinanood niya si Draven na nakaupo sa tapat. Suot ang kulay orange na damit ng bilanggo. Wala na ang kanyang mamahaling polo, wala na ang kanyang kumikinang na relo, at higit sa lahat, wala na ang kanyang mapang-aping kayabangan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Hindi makatingin sa mga taong dinurog niya ang buhay. Sa tabi ni Draven, nakaupo si Doña Aurora. Ang matandang reyna ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga alahas ay naroon pa rin, ngunit hindi na nito kayang itago ang lanta niyang anyo at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala nang lumalapit sa kanya. Ang mga dati niyang kaibigan sa lipunan ay tila mga aninong naglaho nang mabatid ang baho ng kanilang pamilya. Hahatulan ang nasasakdal na si Draven Sarmiento ng pagkakakulong ng hanggang 20 taon para sa kasong estafa, physical injuries, at coercion. Ang madiing anunsyo ng hukom, ang tunog ng gavel na humampas sa mesa, ay tila isang huling hantungan ng kapangyarihan ni Draven. Walang sumigaw, walang umiyak ng malakas. Tanging ang mahabang buntong hininga ng kalayaan ni Amihan ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Amihan kay Celestina na naghihintay sa labas ng courtroom. Si Celestina ay nakasuot din ng simpleng damit, handa na sa kanyang sariling paglalakbay. Dahil sa kanyang kusang pagsuko tungkol sa aksidente, 10 taon na ang nakalilipas, at sa tulong ng mga bagong ebidensya ng manipulasyon ni Draven, binigyan siya ng korte ng mas magaang sentensya at pagkakataong makapagpiyansa habang hinihintay ang pinal na desisyon. "Aalis ka na ba talaga, Amihan?" tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng malumanay na lungkot, ngunit may kasamang pag-asa. "Opo, madam. Hinihintay na ako ni nanay at ni lola sa Batangas. Gusto ko nang makalanghap ng amoy ng dagat at makarinig ng mga alon na walang dalang kasinungalingan," sagot ni Amihan. Naglakad silang dalawa patungo sa parking lot. Ang sikat ng araw ay tila humahaplos sa kanilang mga balat. Isang mainit na yakap mula sa langit matapos ang mahabang panahon ng bagyo. Tumigil sila sa tapat ng sasakyan ni Celestina. Ito ang kanilang golden moment. Kinuha ni Celestina ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Amihan. Nang buksan ito ng dalaga, tumambad ang isang kuro-kurong hairpin na gawa sa tunay na perlas. Puti, malinis, at matibay. "Ito ay simbolo ng iyong katatagan, Amihan," bulong ni Celestina habang inilalagay ang hairpin sa buhok ng dalaga. Ang perlas ay nagmumula sa sakit at dumi sa loob ng kabibi, ngunit sa huli, ito ang nagiging pinakamaganda at pinakamahalagang hiyas. "Iyan ang nakikita ko sa iyo. Huwag mong hahayaang muling madungisan ng kahit sinong lalaki ang ningning na yan." Niyakap ni Amihan si Celestina ng mahigpit. "Salamat, madam. Salamat sa pagtayo sa tabi ko kahit na ang mundo ay nakatalikod sa atin. Sana ay mahanap niyo rin ang tunay na kaligayahan kasama si Ethan." "Mahanap ko man o hindi, ang mahalaga ay malaya na ako, Amihan. Wala nang lihim na sasakal sa akin tuwing gabi," sagot ni Celestina habang pinupunasan ng isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha ng kagalakan. Sumakay si Amihan sa bus patungo sa probinsya. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan mula sa matatayog na gusali ng Makati, pinanood ni Amihan ang paglipas ng mga ilaw at kalsada. Ang bawat sentimetro ng distansya mula sa lungsod ay tila isang pagtanggal ng bigat sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinanggal ang SIM card na nag-uugnay sa kanya sa mundong yon. Itinapon niya ito sa labas ng bintana, hinayaang liparin ng hangin ang huling bakas ng kanyang ugnayan kay Draven. Nang marating niya ang terminal sa Batangas, ang amoy ng asin at sariwang hangin ay agad na sumalubong sa kanya.
Nakita niya si Nanay Saling na naghihintay, kasama ang kanyang lola na nakaupo sa isang wheelchair. Walang sumbat, walang galit. Tanging mga bukaskas na braso lamang ang sumalubong sa kanya. "Nandito na ako, Nay. Uwi na tayo," bulong ni Amihan habang kayakap ang kanyang ina. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang munting tahanan sa dalampasigan, naramdaman ni Amihan ang lupang tuntungan ng kanyang mga paa. Ang bawat sugat na iniwan ng ika-13 palapag ay nagsisimula ng maghilom. Hindi ito mabilis, hindi ito madali, ngunit sa ilalim ng paglubog ng araw, alam niyang ang bukas ay may dalang bagong liwanag na hindi na muling matatakpan ng anumang pulang bestida. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dalampasigan ng Batangas na dumarating at umaalis. Tinatangay ang mga dumi ng nakaraan at nag-iiwan ng malinis na buhangin sa bawat pagsikat ng araw. Ang hangin dito ay amoy asin at kalayaan, malayo sa nakakasakal na usok at amoy ng pagkukunwari sa Makati. Para kay Amihan, ang bawat hininga niya ngayon ay tila isang panalangin na tupad. Nakatayo si Amihan sa harap ng isang maliit na health center sa kanilang barangay. Suot niya ang isang malinis na puting uniforme ng isang nursing assistant. Hindi na siya ang babaeng nakapula na nanginginig sa takot sa ika-13 palapag. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagiging biktima. Sa halip, ito ay puno ng ningning ng isang taong muling nakahanap ng kanyang layunin sa buhay. Sa kanyang dibdib, suot pa rin niya ang hairpin na perlas na ibinigay ni Celestina, isang paalala na ang tunay na hiyas ay nabubuo sa gitna ng hirap at sakit. "Amihan, may dumating na parsela para sa'yo," tawag ng kanyang kasamahan sa trabaho. Dahan-dahang binuksan ni Amihan ang package. Sa loob nito ay isang litrato ng isang maliit at magandang cafe sa Tagaytay na ang pangalan ay Amihan's Sanctuary. Sa harap ng cafe, nakatayo si Celestina kasama ang isang masigla at tumatawang si Ethan. Ang bata ay mukhang malusog na. Ang pisngi ay mapula at puno ng buhay. May kasama ring maikling lihim na nakasulat sa isang mamahaling papel. "Mahal kong Amihan, ang bawat kape na inihahain ko rito ay may lasa ng pasasalamat. Salamat dahil tinulungan mo akong basagin ang salaming nagkukulong sa akin. Malaya na kami ni Ethan. Ang nakaraan ay hindi na isang pader, kundi isang tulay patungo sa mas matibay na bukas. Sana ay masaya ka rin sa piling ng iyong pamilya. Palagi kang may tahanan dito." Napangiti si Amihan habang hinahaplos ang mukha ni Ethan sa litrato. Nalaman niya mula sa mga balita na si Draven ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan. Unti-unting nilalamon ng dilim ng kanyang sariling mga kasalanan. Si Doña Aurora naman ay namumuhay ng mag-isa sa kanilang malaking mansyon, isang reynang walang kaharian at walang sino mang gustong dumamay sa kanyang kalungkutan. Ang hustisya ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng katahimikang ipinagkait sa kanila ng mahabang panahon. Hinarap ni Amihan ang 3 mahahalagang tanong na dati ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Una, napatawad na ba niya ang sarili niya? Ang sagot ay isang matamis na oo. Napagtanto niya na ang pagiging inosente ay hindi kasalanan at ang pagbangon mula sa pagkakamali ang tunay na sukatan ng pagkatao. Pangalawa, nahanap na ba niya ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na naghahanda ng tanghalian sa kanilang munting dampa at ang kanyang lola na masayang nanonood ng dagat. Alam ni Amihan na ang kapayapaan ay hindi isang lugar, kundi ang pakiramdam na wala ka nang itinatago at wala ka nang kinatatakutan. At panghuli, anong aral ang maiiwan niya sa mundo? Naglakad si Amihan patungo sa dalampasigan nang lumubog na ang araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Isang huling pagpupugay sa nagdaang araw. Naalala niya ang bawat luhang iniyak niya, ang bawat hapdi ng sampal,
at ang lamig ng rehas sa Makati. Ang lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Ang halaga ng isang babae, bulong ni amihan sa hangin, ay hindi nasusukat sa ningning ng alahas na ibinibigay sa kanya o sa taas ng gusaling kinalalagyan niya. Ang tunay na halaga ay nasa loob. Sa tapang na tumayo kapag ikaw ay itinumba, sa lakas na tumalikod sa maling pag-ibig at sa kakayahang buuin muli ang sarili mula sa mga piraso ng isang nadurog na pangarap. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni amihan. Hindi na siya lilingon pa. Ang ika-13 palapag ay isa na lamang malayong anino. Ang hinaharap ay kasing lawak ng dagat na nasa harap niya. Payapa, malaya, at puno ng bagong pag-asa. Dahil sa huli, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng masaya, ng marangal, at ng may pusong marunong muling magmahal sa tamang paraan.